Questions, may refusal ba ang ating visa? So, kapag nag-BFS kasi kayo, kukuha kayo din ng visa and then meron kayong palugit na 3 months para ma-comply nyo ang buong visa or yung buong requirements nyo. Now, kung compliance na kayo ng buong requirements nyo, for example, kompleto na kayo ng mga NBI, lahat-lahat na, comply nyo na, so, hihintayin nyo yung pag-approve ng inyong visa. So, ang itinatagal niyan is nasa 2 to 4 months. Minsan, mas mabilis. Minsan, 1 month pa lang nandyan na kapag urgent ang inyong employer. So, ang inyong pong visa is nakadepende sa urgency ng inyong employer at saka sa ministry. Hindi po yan nakadepende sa inyong mga agency dyan sa atin sa Pilipinas. Bakit? Kasi ang employer po ang may kailangan sa inyo. Now, kung kailangan kayo ng employer, ipapollow up nila kayo once na compliance na kayo ng lahat ng requirements dito sa Czech Republic. So, yung requirements nyo kasi is kukunin dyan sa Pilipinas and then i-forward po yan dito sa Czech Republic and then dito i-approve nila or i-deny nila. Ang questions, may possibility ba na ma-deny ang inyong requirements or ang inyong pagpapabisa or ma-denied yung inyong approval? So, hindi kayo ma-approve, something like that. So, yes, meron po siyang possibility na ma-denied. Ang unang possible reason para ma-denied kayo is ang kadahilanan po is lack of requirements. Kulang kayo ng mga ipinasang requirements or ang employer nyo is meron silang hinihingi requirements na hindi po ma-comply ng inyong employer. Ano yung mga requirements na yon? Most of the time po is ang ating accommodation. So, kapag si ministry natin is hindi sila pabor dun sa accommodation na ibinigay sa inyo, for example, sobrang dami nyo sa isang accommodation, for example, nilagyan nila ng 6 people ang isang accommodation na to, which is dapat 2 to 3 person lang. So, isa yon sa reason kung para ma-denied kayo. So, ang second reason para ma-denied kayo, merong problema sa inyong employer. For example, ng mga problem ng inyong employer is, halimbawa, meron sila ditong mga tax something ganon, or meron silang mga hindi na comply na mga requirements na kailangan ni ministry bago sila makakuha ng mga workers sa Pilipinas. So, yun yung mga reason para ma-denied kayo. At ang pangatlo naman, pwede rin kayong ma-denied by your own. Kasi, halimbawa, yung inyong requirements is hindi siya inallowed nitong si employers, nitong si ministry dito sa Czech Republic. So, yun yung reason. Pero 1% lang po yung nangyayari na ganyan. So, kaya lang kayo pwedeng ma-denied is kapag nagkaroon ng something na problem itong sa inyong employer. Kaya hopefully, yung employer po na mapuntahan nyo is okay, smooth, and walang problem. So, kahit medyo magtagal ang inyong visa, basta mag-grant siya or hindi siya ma-decline or ma-approve siya, yun po yung mas okay. Kahit medyo matagal. Kasi, minsan po inaabot siya ng 6 months, minsan bago kayo makaalis is inaabot ng 1 year. So, nangyayari po talaga yan. So, huwag kayo masyado mag-expect. So, basta sinasabihan ko lang kayo, once na kayo nag-visa na, nag-grant na yung visa nyo, huwag pa rin kayong magre-resign kung kayo po ay may trabaho dyan sa Pilipinas. Hintayin nyo po na makapag-PDOS kayo. Saka po kayo mag-resign. Kasi after PDOS, mga 1 month lang nun, pwede na kayo maka-apply. Kasi merong expiration po ang ating PDOS dyan sa Pilipinas at kapag na-expired na yon, so kukuha na naman sila ng panibagong PDOS. So, after PDOS kasi nun is flight na. So, kukuha na kayo ng ticket, magbabayad na kayo ng placement fee. So, yun lang naman ang concern ko about sa ating visa, kung madi-deny ba siya or may possibility ba siya na ma-deny. So, 1% lang po, ibig sabihin mas malaking chance na makapasa ka. Basta okay sa employer, goods na yan.